Isinasaalang-alang ngayon ng bansang South Korea ang isang napakalaking desisyon para sa kanilang national security. Pinag-iisipan kasi ng military sa bansa na ipagbawal o iiban ang paggamit ng iPhones sa kanilang mga military personnel at sa alinmang ahensya ng may kinalaman sa pambansang kaligtasan. Ano ang dahilan? At bakit humantong sa ganitong desisyon ang bansa? Bago ang lahat, alam naman natin na ang iPhone ay isa sa pinakasikat at leading smartphone devices na ginawa mismo ng kumpanyang Apple. Sa paglipas ng panahon, mabilis na nakasabay ang mga produktong ito sa pagbabago ng teknolohiya na lubos na ikinabahala ng karamihan. Para sa ibang bansa ang gawang Amerika na teknolohiyang ito ay banta sa pambansang seguridad. Pero ang nakakagulat rito ay isa sa mga bansa sa Asia ang nagpahayag na gusto nilang iban ang nasabing device. At hindi ito mula sa kalabang bansa ng Amerika, kundi sa isang bansa na may matibay na alyansa sa kanila. Ito ang bansang South Korea. Nagulat kayo, di ba? Bakit nila ito ipinagbabawal? Ganito kasi iyon. Sa South Korea mayroon kasi silang application na kung tawagin ay National Defense Mobile Security App. Ang gamit ng nasabing aplikasyon na ito ay sinisiguro ang pribadong restriksyon sa mga mahahalagang impormasyon na mayroon ng isang device. Pinipigilan nito ang anumang paggamit ng mga mahahalagang features tulad ng camera, recording, Wi-Fi connection na maaaring maging dahilan ng pag-leak ng iba't ibang importanteng impormasyon na maaaring makaapekto sa kanilang seguridad. Para itong pader na pumipigil sa paglabas ng mga detalye. Gayunpaman ang iPhone ay walang ganitong restriksyon dahil rito nagiging bukas ito sa kung tawagin na third party upang maging tagapamagitan sa paggamit ng mga nakukuhang impormasyon. Sa madaling salita, kapag iPhone ang gamit mo ay hindi basta-basta na di-disable ng system ang paggamit ng camera, recording at Wi-Fi connection. Sa kabilang banda naman, ang Android devices tulad ng Samsung ay kayang i-disable ang mga ganitong features, kaya mas ligtas itong gamitin kisa sa iPhone. Ayon pa sa South Korean military, ang desisyon na ipagbawal ang mga iPhone sa militar ay nagmula sa magkasanib na pagpupulong na ginanap ng punong tanggapan ng mga hukbong dagat at Air Force na matatagpuan sa Gyeongdae sa lalawigan ng South Chungcheong. Nanindigan naman ang mga matataas na opisyal na malaki ang bahagi ng paggamit ng device sa seguridad ng bansa. Lalo na't hindi maiiwasan ang paggamit ng anumang uri ng pag-record ng boses. Hindi lamang ang mga formal na komunikasyon, pwede rin magamit sa mga pagpupulong, pag-uusap sa opisina, mga anunsyo sa negosyo at mga reklamo mula sa publiko. Ayon sa kanila, pinag-aaralan na rin ng bansa na mas lakasan pa ang pagsusuri tungkol sa potensyal na pagpapalawig ng pagbabawal nito sa lahat ng mga sangay at hanay ng militar, hindi lamang sa dalawang lugar na nabanggit. Kung pinalawig ang pagbabawal, malamang nalalampas ito sa lugar ng Gyeongdae upang isama ang lahat ng iba pang unit sa buong bansa. Kasama sa mga device na nakatakdang ipagbawal ang lahat ng uri ng smartwatches at mga naisusuot na device din. Magsisimula ito sa unang araw ng Hunyo sa kasalukuyang taon. Sa kasalukuyan, humigit kumulang 10,000 tauhan, kabilang ang humigit kumulang 9,000 opisyal, ay tinatayang nasa duty lamang sa Gyeongdae Defense Center. Isipin mo, ganito karami ang maapektuhan sa pagbabawal ng iPhone devices sa bansa. Pero magbabago kasi ang lahat kung sakaling ngang mapalawig pa ang desisyon at ipakalat na nga sa buong bansa ng South Korea. Kung magkataon, makakaapekto ito sa halos 500,000 military personnel. Ayon sa Korea Institute for Defense Analysis, sa ilalim ng Defense Ministry, ang kabuuang bilang ng mga tauhan ng militar ay 499,800 noong 2022, kabilang ang 365,000 sa hukbo, 16,800 sa hukbong dagat at 65,000 sa hukbong panghimpapawid. Pero siyempre may pinapaboran rin ang mungkahi na ito dahil exempted sa ban ang local brand na mismong gawa ng South Korean tech company na Samsung. Ito ay magandang balita sa mga Android users gaya ng Samsung brand. At kung may mga military personnel na may ganitong device na gawa mismo ng nasabing kumpanya,
ay tiyak makakahinga sila ng maluwag at hindi mapapaisip kung paano magpapalit ng cellphone. Pero bakit hindi rin ito pinagbabawal? Ginawa ba nila ito para mas lalong lumaki ang sales at popularidad ng local brand sa kanilang bansa? Sa totoo lang hindi, dahil unang-una, kahit pa maraming gumagamit ng iPhone sa bansang Korea, Samsung pa rin ang leading Android phone sa bansa. Pangalawa, nabanggit ko na rin kanina, na ang mga Android devices tulad ng Samsung ay kakayahang i-disable ang mga camera, recordings at Wi-Fi connection para makaiwas sa anumang pagkalat ng impormasyon na wala naman sa iPhone. Pangatlo, ang pambansang seguridad. Siyempre, papaboran nila ang sarili nilang gawa. Mas katanggap-tanggap kumpara sa paggamit ng mga imported devices. Pero huwag kayong mag-alala dahil itong panukala ay para lamang sa military personnel ng South Korea at hindi sakop ang lahat ng gumagamit ng Apple device sa bansa. Natural kung may mga pabor sa panukala ay may mga nagdadalawang isip rin sa pwedeng kalabasan ng desisyon na ito. Natatakot kasi ang iba na maaring makaapekto ito sa panibagong pag-a-adjust sa mga aktibidad ng militar, lalo na sa paglabas-pasok ng mga importanteng impormasyon. Nakatikim tuloy ng mga pambabash at pagtutol ang ibang military personnel, kinwestiyon rin nila ang kakayahan ng National Security App dahil sa pagiging inconsistent nito. Ayon sa kanila, depende sa kung aling bersyon ng Android ang maaring naka-install ng isang device. Nag-iiba-iba ang app kung aling mga function ang pinaghihigpitan nito. Gayunpaman, sinabi ng isa pang opisyal ng militar na ang kakulangan na ito ay madali lang masolusyunan sa ibang pagkakataon sa pamamagitan ng kasunod na pag-update ng software. Pagkatapos nito, inireklamo rin nila ang panukala dahil nilalabag daw ito ang karapatang pantao ng mga sundalo. Ang kalayaan na pumili ng mga gagamiting device ay dapat pa rin daw isaalang-alang ng gobyerno. Sa Korea kasi, legal ang pagre-record ng mga tawag. Ngunit ang mga kaso ng pang-aabuso gaya ng paglabag sa privacy ay maaaring mapatawan ng legal na parusa. Maraming mga gumagamit ng Samsung Galaxy ang nagsasabing patuloy silang gumagamit ng mga Samsung phone dahil sa tampok at nakakabilib nito na pag-record ng tawag. Halos karamihan talaga sa mga Koreano ay proudly Samsung user. Sa ngayon, nakikipagtulungan na ang kumpanyang Apple para masolusyunan ang ganitong problema. Pinag-aaralan din nila ang posibleng pag-disable sa mga camera features at recording settings sa mismong iPhone. Pero hindi pa rito nagtatapos ang kanilang problema dahil may isa pang bansa ang nanganganib para sa kumpanyang Apple. Ito ay ang China. Nito kasing mga nakaraang taon ay malaki ang ibinaba sa market sales ng Apple devices sa bansa. Bumaba ito ng 20% mula noong January hanggang March. Ito rin ang pinakamababang performance ng nasabing smartphone device sa loob ng 4 na taon. Nalamangan na rin ng Apple ng iba pang smartphone devices tulad ng Vivo, Honor at local brand nito na Huawei. Naglabas kasi ng panibagong features ang Huawei at this time meron na silang flagship headset na kagaya ng iPhone. Malaking bagay ito sa pagtaas ng benta ng nasabing Android device, tumaas pa nga ito ng 15%, habang ang iPhone naman na mula sa 19% ay bumaba sa 15.5% market share sa unang quarter. Siyempre may mga factor din yan, tulad ng mas maganda at malakas na fiber core sa device ng Huawei. Mas pinapaboran ng mga Chinese ang isang device na mas magagamit nila ng pangmatagalan. Tama nga naman, sino ba naman kasi ang gugustuhin na gumamit ng device na mabilis ma-lowbat? Pangalawa, ang pagbabawal ng gobyerno ng China sa mga iPhone sa ilang kumpanyang pag-aari ng estado ay higit na humahadlang sa potensyal ng pagbebenta ng Apple. Dahil dito, walang choice ang mga tao kundi piliin ang sariling gawa na produkto. Pangatlo, lumiliit na ang pangkalahatang merkado ng smartphone sa China. Nagiging limitado na ang pagbili ng mga Apple devices sa bansa. Ang mga lokal na karibal tulad ng Huawei ay mas lalong lumalakas dahil solo nila ang pagpupromote ng mga features sa kanilang mga devices. Isa pa sa pinagmamalaki ngayon ng China ay ang paggamit nila ng mga AI tools na nakapaloob na mismo sa mga Android phone. Alam naman natin na ang China
ang may hawak sa malalaking manufacturer ng mga cellphone sa mundo. At dahil dito posibleng makaakit ito mas maraming customer. Hinahamon ng Huawei ang Apple sa high-end na segment, samantalang ang mga tulad ng Oppo, ang Xiaomi ay nakakaapekto rin sa mga benta ng iPhone dahil sa kanilang mga alok na affordable budget. Kaya naman, nitong nakaraang linggo lamang ay hindi na nakatiis at personal na pumunta ang Apple CEO Tim Cook ay sa China. Kinikilala raw ng CEO ang mahalagang papel ng bansa sa hinaharap na problema ng kumpanya. Sinabi ni Cook na ang China ay nananatiling mahalagang bahagi ng supply chain ng Apple at naghahanap itong mamuhunan ng higit pa sa bansa. Sa huli, ang South Korea ay pinagbabawalan ang paggamit ng iPhone sa kanilang sangay ng militar para seguridad ng kanilang bansa. Sa kabilang banda naman, nahaharap din sa matinding problema ang Apple dahil sa market competition na nangyayari ngayon China.